Good morning po, good morning. Ito na naman po. Tayo'y nagkakape na at matching with pandesal po. Katulad nga ng lagi kong sinasabi, sausaw nyo yung pandesal sa kape. Ha? Hintayin nyo yung malambot na malambot, saka nyo kainin. Ito po kahatid ko lang po nung aking apo. Medyo kanina madilim-dilim pa. Kahapon nakalibre ako. Kasi walang pasok. Ba? Kahapon hindi ko malaman kung Pasko, bagong taon ng mga Incheck Chinese. Ito ko ngayon, kababalik ko lang, galing ako ng paghatid. Walang isa sa parte ng buhay ko. Yung aking apo, dahil babae kasi yan . Kahit na yan high school na, kasi medyo malayo-layo yung school nga rito, siguro mga, kung hindi ako nagkakamali, mga 200 meter. O more than 200 meter. Tsaka medyo madilim-dilim. Po. Ewan ko, ba't ganito ang school ngayon ng mga bata. Nung araw, nung 70s, pang-umaga ako, naging pang-umaga ako, elementary ako, hindi naman ganyan. Maliwanag na. Opo. Maliwanag na. Hindi ganyang madilim. Halos di pa makita yung kalsada. Yan yung apo kong yan pinapalaki namin ng asawa ko. Kasi yung nanay niya namatay na nga. Opo. Bago siya namatay, iniwanan kami ng apo. Mabait naman. Sipag mag-aral, talino. Kaya sana bigyan pa kami ng buhay ng Diyos na hanggat siya makatapos para magabayan namin siya. Although siya'y pinapalaki rin nung pangalawa sa panganay ko, yung nurse. Siya yung nag-aalaga niya. Kasi ngayon, duty, kaya dito muna siya sa bahay. Kasi yung nurse kong anak, may bahay sa sa Lancaster, sa Cavite. Minsan umuwi rito, dalawa na yung anak kong may bahay. Yung isa anak kong sumunod sa kanya sa Antipolo naman. Opo. Pero andito ngayon kasi yung anak nila pinaalagaan sa amin. Opo. 8 na yung apo ko. Nadagdagan na nga nung last year, nadagdagan ng 2. Opo. Ako'y natutuwa sapagkat hindi ko akalain na darating sa akin ng ganitong napakagandang buhay. Opo. Yan may share ko sa inyo. Kasi nung ako'y binata,
Ako ngayon lumaki sa sa Marikina, sa Kalumpang. Eh kung iisipin ko sa ngayon, parang sabi nga nung tatay nung kababata ako, no tomorrow. Yung words niya na no tomorrow. Walang walang bukas. Parang ako walang bukas. Opo. Sa dami ng ah, pinagdaanan kong talagang akala ko hindi na nga ako darating sa ganitong edad eh. Sa totoo lang, nalulung ako ng drugs for how many years na ako nagkaroon ako kasi ako ng kababata ako. Medyo ahead sa akin. Napasama ako. Naging basagulero ako sa amin. Kanya nga, maraming nagagalit doon sa lugar namin sa akin eh. Kasi wala akong ginawa kundi pagka ako'y nalalasing, nanggugulo ako. Opo. Ganun. Hindi ko nga akalain na ito ang buhay ko ngayon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Opo. Marami akong kababata na may dalawang akong kababata na nandito ngayon sa dito sa Muntinlupa. Diyan sa kulungan. Kung tawagin yan ay isang pagita. Drugs po ang ang kaso. Tagal na nandiyan sila. How many years na silang nag-i-stay dyan? Siguro more than 40 years. Kasi drugs eh. Kasi sila ang tawag dito, pusher. Hindi ko nga nadadalaw dyan eh. Hindi ko nadadalaw yung mga kababata. Si Armin Chua, ang tatay niyan dati, chief ng pulis sa Marikina. Si Alex Santos. Kakasama kami nung araw niyan. Kakasama kami. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Nakulong din ako. Opo, nakulong din ako. Kanya lang, hindi po ako nagtagal sa kulungan dahil mababaw lang yung kaso ko. Mababaw lang po yung kaso. Sa kulungan pala, may mga piyansador. Opo, may mga ganun pala. Siguro nakita yung record ko na wala man akong records. Ayan, piniyansahan ako. Kaya ako'y nakalaya. Opo. Nakalaya po ako. Nakita nyo, nakulong ako, naging adik ako. Opo. Kung ano yung naging buhay ko nung ako'y binata. Hindi ko nga akalain na ito ako ngayon. Binago ng Diyos. Kaya nga sa tuwing ako'y mananalangin sa Diyos, ako'y nagpapasalamat lang. Sabi ko, Panginoon, ang dami namang tao na karapat dapat. Bakit ako isa sa napili mo na ayusin ang buhay? Po. Daming tao. Yun ang lagi ko sinasabi sa Diyos pag ako'y dumadalangin sa Kanya at lumuluhod sa Kanya. Napakadaming tao na hindi ganito kasama katulad ko. Napakasama ng buhay ko.
Kumbaga, hindi ako karapat dapat sa kanya. Hindi ako karapat dapat. Balit, yung palang tinatahak kong buhay, ginagabayan ako ng Diyos. Meron pala siyang layunin. Kasi kung siyempre ako nakakaalam ng buhay ko di ba? Kung ano yung mga nangyari sa akin. Kung saan kung ano-anong dumating sa buhay ko at kung saan ako napadpad. Ito ako ngayon. Meron akong 8 apo. Meron akong anak, hindi sa pagyayabang, mga anak ko professional na lahat. Opo. Meron akong asawa. Asawa ko, nagretiro na sa trabaho niya. Labis ang pagpapasalamat ko sa Diyos sapagkat napakabuti niya. Hindi niya ako pinabayaan sa daang hindi karapat-dapat para sa akin. Pilit niya akong tinulungan, itunuwid ang aking buhay. Ilan po ang maisishare ko sa inyo sa araw na ito. Isang patotoo ng aking buhay na huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi lahat ng tao may layunin ng Diyos. Kung magdi-decide lamang tayo sa ating buhay na baguhin natin. Opo. Kasi yun naman ang desire ng puso ko Gusto ko magbago. Gusto ko magbago. Siguro nakikita ng Diyos kasi sabi nga sa Bible, ang Diyos ang siyang nakakakita ng puso natin at ang nilalaman ng puso natin, dun niya tayo kakatulan. Kung ano man ang nilalaman. Kasi kung nakita ng Diyos na yung desire ng aking puso, gusto ko magbago. Kaya tinulungan niya naman ako. Pero, alam nyo, masishare ko sa inyo, ang pagtulong ng Diyos, hindi agad-agad. Wala itong numbers. Opo. Walang numero ito. Wala. Opo. Wala itong, hindi ito 2 days, hindi ito 5 days, hindi ito 1 week, hindi ito 1 month, 1 year. So, magbabago na lang ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Okay. Opo. Kasi ang iba, maraming nananalangin tapos naiinip. Pagdating na 1 buwan, wala pang nagbabago. Ako nga, ang tagal ng panahon bago ko nakamta ng pagmamahal ng Diyos. More than 30 years. Biro mo, hindi lang more than 30 years, more than 50 o 40 years. Biro mo. Bago niya ako minahal at ipinaunawa sa akin yung katotohanan. Opo. Pero patuloy pa rin ako. Siguro nakita niya yung desire ng heart ko. Gusto ko magbago. Gusto kong magbago. Gusto kong makilala ko siya. Ganun ang desire. Hindi yung physical lang ang gusto natin magbago. Hindi. Mali po yun. According to the Bible, yung puso natin, dun tinitignan ng Diyos. Opo. Dito tayo i-judge kung ano man yung nakapaloob sa puso natin. Yun ang sabi sa Bible. Kasi kung ano yung inilalabas ng ating bibig, yan po yung laman ng puso natin. Tatandaan nyo. Kung ano yung nagiging feelings natin, yan po yung nasa loob ng puso natin. Kaya, huwag po kayo maiinip kung bakit di ka nagbabago. Mas, kung may layunin ka,
nililimitahan mo yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo, mas maganda ang plano ng Diyos para sa'yo. Opo. Ako, ang dami. For how many obstacle o yung mga kukwento ko nga sa inyo, hindi ako makapaniwala bakit narito ako ngayon. Opo, nakulong ako. Nakulong ako. Nasabit ako sa mga pang-hold up. Opo. For how many years nalulung ako sa drugs? Nakita nyo, nalulung ako sa drugs. Sabi ko nga, ano ba tong buhay ko? Ano mapapala? Kaya nung araw, ayoko mag-asawa kasi paano ko mabubuhay ang asawa ko? So, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Di ba? Minsan, binibigyan natin ng limitation yung gusto natin sa harapan ng Diyos. Kumbaga, ang kapangyarihan ng Diyos, walang limitasyon yan. Opo, kaya nga Diyos yan eh. Siya ang mag-guide ng buhay natin. Hindi tayo ang Diyos na parang nag-uutos tayo sa isang tao. Ngayon, gusto ko itong ganito, kailangan mangyari sa akin to. Within 2 years, or within 1 year, within a month. Hindi ganon. Antayin mo. Kasi mas maganda ang... Kumbaga sa isang nag-propose, mas maganda ang proposal ng isang lalaki para doon sa babae. Parang ganun yan eh. Opo. Opo. Sabi nga sa Bible, para tayong ikakasal. Tayo yung babae, mga Kristiyano, at yung Diyos, ang Panginoon Kristo ang lalaki. Magmi-meet tayo. Ganun yun eh. Misa kasi yung mga hindi nakakaunawa sa Bible, napakadali nilang mainip. Pero natandaan nyo, lahat tayo may kanya-kanyang ginagawa ang Diyos para sa atin. Opo. Meron tayo. Naka-ano na yan eh. Naka-set na yan. Naka-program na yan eh. Opo. Ganyan ang tao. Sabi nga sa Bible, ang paningin ng Diyos ay nasa mga tao. Naalala ko pa yung napanood ko sa TV. Sabi nung bata, nung nagdadasal sila, sabi niya, Lola, ang dami-dami niyong humihiling sa Diyos, lahat ba kayo napakikinggan? Sabi nung bata. Kasi, maging yung bata, naguguluhan. Oo nga. Kasi, siyempre, ang dami-dami nga naman. Ilan ba ang Diyos? Di ba? Ang tanong. Ang dami-dami. Million. Million na lang ha. Pag ng billion, million na lang nagpe-pray sa Diyos. Pero, alam mo, sabi nung matanda doon sa bata, ito'y napanood ko lang, napanood ko to. Sabi nung matanda doon sa bata, maging yung nilalaman ng iyong puso, ay ginagawa na ng paraan ng Diyos. Hindi mo pa sinasabi yan, ha? Yung mga secret mo, yung yung hidden, yung nakatago sa yung heart. So, ginagawa na ng paraan ng Diyos yan. So, kaya nga, ang Diyos ay, yan eh, kumbaga sa pagbibigay ng kalunasan, wala po siyang number eh. Opo. Ano ba? Meron siyang kapangyarihan, may power siya. Universe ang power niya.
Pag sinabing universe, pangkalawakan. Opo, hindi lamang, hindi number ha. Pag sinabi kasing number, nabibilang yan eh. Ang power ng Diyos, universe. Kung gaano kalaki ang universe, mas malaki pa ron. Opo, mas malaki pa ron. Para nating maunawaan ha, hindi, kasi minsan, binibigyan natin ng boundaries ang Diyos. Opo. Yung kanyang kapangyarihan, parang siguro hanggang 1,000 tao lang ang naririnig niya. Hindi po ganun. Tatandaan nyo, kaya tayo nakatungtong dito sa mundong ito, siya may likha nito. Kaya tayo nabubuhay dahil ang mundong ito, nilagyan niya na ng pangangailangan. Binigyan niya ng hayop, binigyan niya ng puno, binigyan niya yung dagat ng laman. So napakikinabangan ng mga tao yan. Kagagawa niya ng Diyos. Opo. Kumbaga ang Diyos ay perfect. Opo. Alam ng Diyos na maglagay siya ng tao. Nakita nyo ha, kung babasahin nyo ang Genesis, hindi niya nilalang kagad ang tao. Kung ang Diyos si mali-mali, Diyos, tao kagad ang nilalang, dinagutom kagad ang tao. Di ba? Nakita mo, very perfect yung kanyang creation. Very perfect. Kung pag-aaralan mo. Alam mo kung bakit masasabi kong very perfect? Inunan niya muna ang mundo. Oh, mundo muna. Pagkatapos ng mundo, nilagyan niya ng tubig. Nilagyan niya ng ng ulap, kaulapan, lupa. Oh, 'di ba? At nang magkaroon na ng lupa, tao ba agad nilalang niya? Hindi po. Hindi po agad tao. Kaya nakita mo kung babasahin niyo ang Biblia, talagang mamamangha ka na ang Diyos talagang perfect. Nilagyan niya muna ito ng hindi hayop muna ha, mga puno. Ilagyan niya muna ng mga puno. Bakit? Kasi kung hayop, mamamatay din ng hayop, walang kakainin. Di ba? Oh. Di ba? Nang mag-create siya ng puno, pati mga kailaliman ng dagat, nagkaroon na rin na nabubuhay na mga halaman doon para kainin ng mga isda. At gayon din dito sa lupa, para kainin ng mga hayop na lalalangin niya. Di ba? Kaya ang Diyos ay napaka-perfect. O namalalang niya na yan. Ginawa niya ngayon ang tao kasi may kakainin na ang tao. May kakainin na ang tao. Andyan na. Diba? Sabi nga doon sa Genesis, lahat na andyan na. Wala na kayong noong time ngayon, hindi na magtatanim ang tao eh. Kusang bumubunga na, kusang dumadating na yung pagkain. Pero nang dahil sa kasalanan, itong si Adan at si Eva, nung ipagbawal sa kanila, lahat ng bagay dyan pwede nyong kainin. Maliban doon sa pagkaunawa ng mabuti at masama. Yung isang bunga ng pagkaunawa ng mabuti at masama. So, ganun katigas ang tao. Napalin lang sila kay Satanas. Satanas na nag-anyong ahas. Alam nyo ba kaya tinawag na ahas si Satanas? Maging sa New Testament and Old Testament, ahas pa rin ang tawag sa kanya. Kasi ano ba ang ugali ng ahas? Anong attitude ng isang ahas? Dragon. May katawagan sa kanya na dragon. Kumbaga, ikino-convert siya ron sa mga attitude na mga bad attitude. Kasi ang ahas, isang mapanganib. Opo. Hindi siya ikinomvert sa isang tupa. Na inilagay doon sa Garden of Eden. Opo. Ahas siya. Kasi ang ahas, masama yung ahas eh. Opo. Ano lang yan, kumbaga tahimik, pero pagka naapaka mo o nabulabog mo, bigla kanyang tutuklawin. Yun ang attitude ng isang ahas. Kanya, ahas ang inilagay dun sa sa Garden of Eden. Pagdating dun sa New Testament,
may kapangalanan naman sa kanya, dragon. Ano naman, kaya bakit siya tinawag ng dragon? Kasi bad din naman, bad attitude din naman ng dragon. Kaya yun, napakabuti ng Diyos. Opo. Yan ay isang testimony ko sa inyo sa buhay ko. Ako bilang isang nilalang niya, binigay niya ng buhay. So ito ako ngayon sa edad na itong taon na to magsi-62 ay magsi-61 na pala ako. 61. Oh, biro nyo, dumating pa ako kung walang plano ang Diyos sa buhay ko, marami ako mga kababata sa Marikina, nasa ilalim na ng lupa. Yung dalawa kong ang kaibigan na nandiyan sa kulungan. Dalawa kong kababata yan, nandiyan. Hanggang ngayon, 40 taon na silang nakakulong dyan. Hindi ko nga nadadalaw. Kung walang pakay sa akin ng Diyos, dadalawa lang ang pupuntahan ko, baka nasa ilalim na rin ako ng lupa at nasa kulungan ako. Di ba? So, ang buti ng Diyos, siguro nakita niya yung desire ng puso ko. Gusto ko magbago. Gusto ko matikman yung buhay na mapayapa, buhay na may pagmamahal sa kapwa. Yun ang gusto ko Nag-decide ako sa sarili ko. One time na ako'y nag-iisa, sabi ko, Panginoon, bakit ito na lang ba ang buhay ko? Noong time na yun takot ako mag-asawa kasi paano ko mabubuhay? Pero purihin ng Diyos, kahit hindi ako nakapagtapos, ang dami kong ibinigay sa akin na kaalaman ng Diyos. Opo, ang daming kaalaman na pinagkaloob sa akin. Ang daming kaalaman. Talagang napakabuti niya. Antayin mo lang. May tamang panahon at a right time. Ika nga. May tamang panahon. Pagdating ng panahon na yun, maging ikaw na tinutulungan ka ng Diyos, mamamangha ka. Kapag binalikan mo yung iyong past at ngayon yung present mo, present to past, mapapailing ka na lang di ba? Pailing ka na lang sabihin mo, napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo sa akin. So, habang ako'y nabubuhay, ito nga ang layunin ko pa rin. Gusto ko kung saan ako gagamitin ng Diyos. Sabi ko sa Kanya, Panginoon, sa natitira kong buhay, gusto ko maglingkod sa iyo. Kung napakaraming panahon ang ginugol ko sa hindi mabuti, sana itong natitira kong buhay na pinagkakaloob mo sa akin, gusto ko maglingkod sa iyo. Kaya ito naman, meron na akong live minsan. Tsaka dito medyo, siyempre, first your family, Bible study. Para kung sakasakaling kukunin na ako ng Diyos, makapag-iiwan ako ng salita sa kanila na ipagpapatuloy nila. Kasi yan naman talaga ang buhay natin Yan ang buhay natin. Sabi nga sa Bible, sa New Testament, tayo yung mga stranger lamang dito sa earth na to. Mga stranger lamang tayo. Mga dayuhan lamang tayo rito. Meron tayong isang lugar na pupuntahan. Na doon, forever and ever na tayo ron. Kung tayo magpapasakop sa Kanya. Subalit, kung hindi tayo magpapasakop, meron ka rin pupuntahan. Forever and ever din doon sa impyerno. Kaya yun lang, mga
brother and sister, yung aking testimony sa araw na ito. Maraming salamat. Bukas muli